Elsa, what are you doing? Oh, wow, you're very good. You did that on yourself. Yeah. The belt. You made a belt. So, ginawang belt ni Zaira yung kanyang cape kasi medyo mahaba. Marunong na siya. Pupunta pala kami sa Dubai Hills Mall para bumili ng flower vase. Kasi napakadami naming bulaklak. Pakita ko sa inyo. So, eto. Tapos, etong dalawa. Kasi nga, araw ng mga puso. Ayan. Tapos, eto, napakalaki din ito. Puro red flowers. Meron din dito. Ayan. Bigay ng aming friend kahapon na bumisita. Ang plano namin, maaga kami nga alis para hindi traffic. Pero, alas 11 na. Ang bilis ng oras talaga. Siyempre, may dala-dala tayong watermelon juice. Dito na kami sa Dubai Hills Mall. Napakadaming dito Napakadaming entrance ba. Napakalaki din ng niya. Kanyang parking. Gosh. It's not too busy because it's still early. No. Ito na yung nabili naming vase para ilagay yung mga flowers natin sa araw ng mga puso. Sana maganda yung selebrasyon nyo sa araw ng mga puso. Pero alam nyo, itong selebrasyon na araw ng mga puso ay one of the many traditional na ginawa ng mga pagans. Yung mga Katoliko, ganon. Napakadami nilang tradisyon na binigay sa atin. So, wag po kayong masad, wag kayong magalit sa inyong partner, asawa, kung wala silang maibigay na flowers, kasi ang mamahal na mga bulaklak na ngayon. Nagulat nga ako na daming binili ni Bruce. Nasayangan ako sa pera, sa totoo lang. Pero ayoko naman na magreklamo kasi ginusto niya to eh. Noon palagi ko siyang sinasabihan na wag mo ganyan kasi sayang. Pero ngayon kasi napag-isip ko na gusto niya yung ginagawa niya, willing siya. Masaya siya sa ginagawa niya. So, nahiyan ko na lang. Pero, namili kami ngayon ng vase nga doon sa mall. At, sinasabihan ko siya na wag yung mahal. So, doon kami napunta sa H&M Home. Affordable siya at maganda. So, ito ay napakalaki talaga. Kasi, ang daming bulaklak. So, lagay natin dito. So, sana sa mga sasabihin ko ngayon ay sa makapanood, wag sana kayong magkasala sa sasabihin ko. Wag kayo na mag-isip ng masama or something kung magkamali man ako sa sasabihin ko kasi ayoko na may masabi ako na magkakasala kayo. Kung hindi nyo din magustuhan yung aking sinasabi at nagkakasala kayo sa mga videos ko, mas mainam na wag na lang kayong manood. Kasi we have to be very careful sa ating mga sinasabi, sa ating mga iniisip. Yung tayo na hindi natin alam kung ano yung ang kahalagahan ng ating bibig, mga bawat salita. Pero sa totoo lang talaga, pag alam natin or naiintindihan natin ang salita ng Panginoon, pag binabasa natin ito at isa sa puso, napaka-importante na ang bawat sinasabi natin ay sa Kanya, hindi yung sa kasamaan. At bumili din kami ng another flower pot, plant pot. Kasi nakabili kami ng bougainvillea dito. Pakita ko sa inyo mamaya. So, sa bahay namin, napakadaming gray. I-house tour ko kayo in the future. So, hanggang ngayon, hindi pa rin kompleto yung aming bahay. Pero, yung mga importanteng gamit, andito na lahat. So, eto ay kulay orangey na may pink na may green. Naisipan ko kasi na, sinabi ko kay Bruce na gusto ko ng something na may color dito kasi puro gray. Napakadami naming gray kasi nga si Bruce mahilig siya sa gray ba. Pati yung kurtina namin gray. Ang gusto ko lang kasi noon habang nag-ano kami ng bahay na mamili ng mga gamit, namimili. Sa dami kasi ng options, ang hirap-hirap talagang makapamili. Kaya, siya na yung pinadecide ko kasi hindi naman ako parang dumating na sa point na ayoko na mag-decide, ikaw na lang. Kasi mas maganda naman kasi mamili si Bruce. Maganda yung mga taste niya ba. Pero yun nga lang, hindi masyadong girly. Ito, so,
Ito natin ilalagay yung bougainvillea na grafted, na dwarf. At dito ko to ilalagay sa gitna ng ating coffee table or table. So mamaya na to, unahin muna natin yung mga flowers kasi kahapon, yung isa kahapon nabili, yung itong dalawa, this morning, dineliver. So, eto na siya. Paano ba? Unahin na lang pala natin yung red para sa gitna siya. Tapos, itong mga white. Tama ba? Yun na lang, gawin natin. Maglalagay lang ng flower. Ang dami pang arte, ano? Ay, nako. Waste of time talaga. Ayan. So, ito yung red flowers. Ay, nahulog na yung isa. So, pag itong mag-ano ng flowers, medyo matagal siya ba? Parang ritual ba? Another waste of time. Pero, binili na kasi ito ng asawa ko. Siyempre, I appreciate naman. Anyway, gusto ko lang pala sabihin na, again, huwag po kayong magalit. Huwag kayong magdamdam. At, huwag yung kainisan yung asawa nyo na hindi kayo nabibilhan ng bulaklak or gift sa Valentine's Day kasi it's another tradition lang naman. Hindi naman to gusto ni God na gawin mo to, ganun mo yan. Kasi, alam nyo yun, again, ang pagkagalit o yung magagalit ka sa asawa mo dahil lang sa dito, hindi yan galing sa Panginoon. Ano? At napakadaming paraan para ma-show mo yung pagmamahal mo sa asawa mo. Kung wala kayong pera, budget sa flower, alam nyo, mas maganda yung pag may time kayo ng asawa mo, maglakad-lakad, hold hands, mag-hug. Kasi napakadaming mga tao na ngayon o mag-asawa na hindi na naggaganon. Hindi na sila nagkakado, hindi na sila parang date-date. Kasi nasa anak na nga lahat. So, kahit na yun lang yung gagawin nyo, maganda yun. Or mag-picnic kasama yung anak nyo, ganun. Maganda yung picnic. So, may tubig to. Lagay natin yung tubig dito. Ayan. Tapos, tanggalin natin to. Ayan yung sa daming plastic na nilagay, oh. 1, 2, naku po. Tatago ko tong plastic para baka magamit in the future. Kasi sayang naman. Recycling ba? Ayan. Kaya kailangan kong mga storage. Ayan. So, ito yung ating bulaklak. Sinabi ko nga kay Bruce kanina habang nasa sasakyan kami pa uwi dito. Yung gusto ko yung quality time. Mas gusto ko yung quality time na magkasama kami, hold hands. Again, I appreciate naman sa mga ganitong bagay. Pero, mas gusto ko yun na may time kami sa isa't isa. Marami sa ating mga asawa is, diba, yun yung gusto natin. Marami kasi sa atin ng mga asawa natin, doon sila sa barkada nila. Diba? Kaya, ayun, sadly, marami ang naghihiwalay, nag-aaway. Kung meron kayong asawa na ganoon, na inuuna yung mga barkada, kaibigan, pag-pray nyo lang. Wag diretso na, hiwalay na tayo, ganun, wag. Although ganun ako noon, pero binago talaga ako ng Panginoon. Hindi na ako noon na pag konting away lang kami, maghiwalay na tayo. Ang bilis ng bibig ko sa hiwalay. Hiwalay agad yung sasabihin. So, etong maliit na vase, sa UK kasi vase, sa US vase, or sa atin sa Pilipinas vase din, di ba? Nasanay ako sa UK ba? Matagal din kasi ako sa UK, almost 7 years, 6 years ganun. I-save ko to kasi maganda siya. Magamit in the future, pang wrap ng mga gift, di ba? Ang dami ko pang mga konti-konting aayusin sa bahay. Ano na lang naman, mga dekorasyon, storage talaga yung pinaka-importante. Pero since na umalis kami ng UK, ang dami namin mga gamit na hindi na namin binili ulit ba. Parang nag-minimalist na kami, which is I'm happy. Kanina habang nasa mall nga kami, si Bruce tumitingin-tingin sa mga pizza oven. Sabi ko, no, we're not buying it.
Sabi niya, bakit? Kasi dagdag na naman ng dagdag na naman ng mga gamit sa mo ilalagay. Kasi siya yung mahilig talaga mamili-mili. Ang ganda doon sa Dubai Hills Mall kasi ang mga play area ay pwede mong iwan yung anak mo. Ang tawag is drop and shop. At ngayon kasi Ramadan, meron silang promo. So babayaran mo is 180 dirham. 3 hours na yun. Dapat 2 hours yun. Pero dahil may promo sila, may extra na 1 hour na libre na ibibigay sa'yo. Which is maganda. So kaya naandun si Zaira. Dinrap and shop namin siya habang kami ay namimili ng mga vase. Ang dami namin tinignan pero ito lang yung nakita namin kasi hindi kami nag-agree sa mga bagay-bagay. Kailangan namin bumili ng parasol dito sa garden kasi dito ba, mainit ba. So kailangan namin ng parasol. Ang ganda tingnan pag may white. Ang ganda ng mga naririnig mo mga ibon ba. Alam nyo, simula nung nagkaroon ako ng relasyon sa Panginoon na napalapit ako sa Kanya, na-open yung aking senses sa mga nature. So pag naglalakad ako, na-enjoy ko na yung kung ano nakikita ko, mga punong kahoy, bulaklak, mga ibon. Okay? Maganda oh. Pero meron pa kasi ditong maliit eh. Ayan. Okay. Teka lang ha. Tanggalin natin to. Kasi may tubig dito. Ay! Nabasa na ako. Alam nyo, trending na trending ngayon yung Epstein file, yung Epstein ba? At ang daming mga politicians, mga mayamang tao, artista na involved. Pero actually, matagal na to nagsisimula. So, basically, naniniwala ako dyan. At saka, yan kasi ay, marami silang mga binibiling mga bata. Kabataan kasi, ang pinupunteriya ng kasamaan ni Satanas. Kasi mahal na mahal ng Panginoon ang mga bata. So, ano nangyayari? Nag-ano sila ng mga bata, tapos ginagawa nilang offering. Bata, yung mga toddler, ganun. Pinapatay nila, ginagawang offering, iniinom yung kanilang dugo, nirape, ganun. So, lahat talaga ng kasamaan. At matagal na itong nangyari. At hindi lang yung mga artista, marami din. Basta i-open nyo lang talaga yung inyong spiritual senses. Ang pakikibaka natin sa mundo ay sobrang matindi. Napakabigat talaga. Kaya, palagi akong nag-pray. Kasi, syempre may anak kami. Pipray ako palagi na protektahan si Zaira. Kasi wala talagang ibang makakapagprotekta sa anak natin kundi ang Panginoon. Protektahan siya sa masamang tao. Kasi napakadaming masamang tao ngayon. Yung ating mga pinapanood. So simula ng yung na-open yung aking senses sa spiritual dahil sa spirito ng katotohanan o spirito ng Panginoon. Hindi lang ako nanonood ngayon ng movies. Iba kasi yung nanonood ka sa nakikinig ka at naintindihan mo. Kasi sa likod ng kanilang yung mga Disney movies, mga Kung Fu Panda, tingnan nyo kung napanood nyo yung release ngayon ng Kung Fu Panda na 4th, I think. Meron na silang shifter. Yung nag-iiba-iba yung ang mukha, katawan ng animals na masama. Kasi, yung ating mundo ay hindi lang tayo ang andito, kundi yung mga Nephilim, yung mga masama talaga, mga lizard na tinatawag, o shifter, nag-iiba-iba sila ng anyo. So, hindi lang tayo ang andito. At yung kinakain nga nila is, iniinom nila, kinakain. Na hindi lang sila kahit na yung mga tao. At ini-entertain tayo mga tao ng kung ano ng mga entertainment para hindi tayo para ma-distract tayo basta kung anong mga ginagawa nila, yung kasamaan nila.
So, napakadami talagang napakadaming mga kabataan na pinapatay sa araw-araw. Yung Epstein na Island, so Nickelodeon, yung kanilang logo ay yung island. At napakatagal na yan nagsisimula. Kasi ang kasamaan sa mundo ay matagal na nagsimula. 'Di ba? Kaya talagang ito yung panahon na dapat ilapit na talaga natin ang ating buhay sa Panginoon, kasi hindi natin alam na bigla na lang siyang darating, 'di ba? Or mamatay tayo bigla. At kaso hindi natin binabaliwala lang natin yung mga naririnig natin kasi nga busy tayo sa mga pinag-aano natin sa buhay, distractions. Careful sa mga sinasabi natin. Ganda ng ganito na maliit. Ayan. So, okay na to. So, pag narinig nyo ako, parang kalma lang. Pero sa totoo lang, napakatindi ng ating paikibaka sa araw-araw. Bawat salita na ating sinasabi, pagsusulit din natin sa Panginoon. Kasi yun yung sabi niya pagsusulit natin. Kaya ingat-ingat kayo sa inyong mga sinasabi. Huwag kayong basta-basta lang magsalita. Isipin nyo, tama ba to? Hindi ba to masama yung sinasabi ko? Ba't kailangan magsalita ng masama? Ba't kailangan mag-isip ng masama? Bakit kailangan magmura? 'Di ba? Sa totoo lang hindi siya kailangan. Tsaka pag experience mo na hindi ka na nagmumura, yung clean na ba, yung sabihin malinis na yung puso mo ba? Ang ganda sa pakiramdam. Ang paraan lang talaga para maging malinis yung iyong pananalita, ang iyong puso ay lumapit sa Panginoon, magbasa ng kanyang salita. Ayun lang yung paraan. Hindi yung makikinig sa mga taong puro masama ang sinasabi. Pag puro masama yung ating pinapakinggan, mahahawa tayo. Nakakalungkot. Alam niyo, nalulungkot ako dun sa mga social media na influencer na napakadami ng kanilang followers. Kasi nahahawa na parang naging normal sa kanila yung mga sinasabi nila, yung walang limit, kanilang sinasabi na akala nila okay lang. Nakakalungkot ba kasi napakadaming mga kabataan ang nahahawa na akala din ng mga kabataan okay lang din. Kaya mga parents, ingatan nyo yung mga anak ninyo. Ayan ang magiging itsura niya pag ilagay ko doon sa aming console. Okay, tara, lagay natin doon. Nakalimutan ko, meron pa palang maliit na flower. Binigay ito ng aming friend na bumisita kahapon. So, saan ko ba ito ilalagay? Dito sa isang vase. Vase talaga yung sabi ko. Ito. Ayan. Lagyan natin ng tubig. At wala, tapos na. Ayaw ko nang i-arrange pa kasi. Kanina pa ako dito ng bulaklak at si Zaira ay gising na. So, dito ako sa labas kasi dahil si Zaira at si aking asawa ay natutulog. Ayan. Okay na yan. Ito na yung bulaklak. Ito naman. Ang ganda. Ito naman yung pangatlo. Ito yung bougainvillea na nabili ko or nabili namin pala. Dito natin siya ilalagay. Ayan. So, i-repat natin siya. Lagyan ko ng bagong soil na malambot. So, ayan. Bukas ko na to aayusin. Maging handa parati or oil your lamp. Palaging basahin ang salita ng Panginoon. Bye!